Tingnan niyo yung gamit ng bagong estudyante. Nakakahiya kayo. Ang usyoso hindi gawain ng mabuting babae. Opo. Ang dami ng damit niya, no? Nakakagulat. Mga panloob na galing pa sa Pransya. Mga damit na puno ng lace. Bordado mga panyo na galing Switzerland. At mga sedang medyas. At dose-dosena. Ako, nag-iipon pa para sa sedang medyas. Amelia, sabihin mo nga, ano ang palagay mo doon sa bata? Palagay ko, sa tingin ko, mabait siya. Maganda at mahinhin na parang isang prinsesa. Pinalaki ang batang yon sa sobrang luho ng kanyang ama. At mahihirapan tayong supili ng maluhong batang ganon. Matigas ang ulo at kailangan masunod natin ang lahat ng gusto. Dahil kulang sa turo ng magulang, hindi siya nababagay dito sa ating paaralan. Pero natutuwa akong pumasok siya dito sa ating dormitoryo. Alam mo na naman na kailangan natin ang pera niya sa pagpapalakad nito. Amelia, sa una, espesyal ang trato natin sa kanya. Sinabi nga ni Attorney Barrow sa atin, laki siya sa luho at pinakamamahal ng kanyang ama. At kapag isinulat niya sa kanyang ama na hindi niya gusto ang palakad natin dito, tiyak na ililipat siya nito sa ibang paaralan, Amelia. Hindi natin pababayaan gawin nila yon. At alam mo kung bakit, Amelia. Opo, alam ko, Rektora. Dumating na sila. Pakitaan ng maganda. Opo, gagawin ko po yun. Nakita nyo naman, ginawa namin ang lahat ng hiniling nyo. Salamat po at ibinigay ninyo ang aming mga kahilingan. Sa dami po ng mga damit ni Miss Sarah, ang iba po ay naiwan na sa dating lalagyan, Mr. Crew. Salamat sa inyo. Miss Minchin, maaari po bang maiwan na muna ninyo kaming dalawa? May pag-uusapan lamang po kami ng aking anak. Ay, opo, Mr. Crew. Sarah, magpapaalam ka ng maayos sa iyong ama, ha? Sige po. Sarah, maupo ka doon. Opo. Sarah? May gusto ka bang sabihin sa akin bago ako umalis, anak? Sarah! Sarah!
Alam kong kanina pa ay nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin sa'yo. Opo, pangako. Susulat po ako sa inyo ng linggo-linggo. Oh? Tungkol po sa eskwela, sa mga bago kong kaibigan at syempre po, tungkol din kay Emily. Ako rin. Susulatan kita palagi at ikikwento ko ang nangyayari sa India at trabaho ko. Sarah, tibahin mo ang loob mo, anak. Sarah, nahihirapan din ako. Talagang masakit sa akin ang magkahiwalay tayong dalawa. Masakit na masakit. Natatandaan mo yan, di ba? Ang litrato nating kuha sa Kashmir nung malakas pa ang iyong ama. Sarah. Anak, kailangan ko nang umalis. Ngayon na? Ayoko po. Ayoko. Dito na lang kayo. Ayoko. Ayoko maghatid. Dahil ayoko umiyak. Sarah, alam ko, anak. Ayaw mo akong makitang umaalis. At ganun din ako, Sarah. Mag-aaral ka sanang mabuti, ha? Pangako mo yan. Sarah, aalis na ang papa mo. Gusto ng rektora na ihatid mo siya. Miss Sarah? Miss Sarah? Miss Sarah? Miss Sarah? Sarah. Sa pier tayo. Opo, Master. Yeah!
Ano ba nangyari kay Sarah? Hindi niya inihatid sa pinto ang papa niya. Sabi ni Maria tawag daw siya ng tawag pero hindi sumasagot at wala siyang narinig na iyak. Mabuti na nga ang ginawa niya. Ha? Kaya ba sa inaasahan ko, ang maluluhong batang ganon ay mag-iiyak at magsisisigaw. Wala na ang kanyang ama. Papa, umiyak ako. Hanggang ngayon, umiiyak pa ako. Si Mama lang sa langit at si Emily nakakaalam nun. Chichiと別れ、一人ぼっちの朝を迎えた私は初めての授業に向かいます。ところが、そこで私の運命を大きく変える最初の出来事が待っていたのです。次回、小公女セーラ、初めての授業をお楽しみに。